Gumawa po ng kasaysayan si Carlos Yulo. Nakuha po ng ating gymnastics champion ang gold medal sa men's floor exercise ng artistic gymnastics sa Paris Olympics. Unang medalya yan ng Pilipinas sa Paris at ikalawang gintong medalya sa loob ng 100 taong pagsali sa Olympics. Ay mayaman sa kultura, talento at husay sa palakasan. At sa wakas nakamit natin ang ating pangarap na mag-uwi ng gintong medalya sa Paris Olympics. 2 gintong medalya ang napanalunan na ni Carlos Yulo matapos siyang manalo sa gymnastics, sa floor exercise, gayon din sa gymnastic vault. At tayo ay mayroon ng 3 gintong medalya mula pa kay Heidelin Diaz. Ang bawat atleta ay nagbibigay ng kanilang buong lakas at puso upang makamit ang tagumpay. Subalit higit pa sa anumang medalya sa lupa, ipinapaalala sa atin ng Biblia na mayroon tayong mas mahalagang gantimpala na naghihintay sa atin sa langit. Ayon kay Apostol Pablo, kahit na hindi natin makuha ang gintong medalya dito sa lupa, ang pinakamahalaga ay matapos natin ang takbuhin at magkaroon ng koronang ginto sa langit. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ayon sa banal na kasulatan, ang ating buhay ay parang isang takbuhan. Nasabi sa pangalawang Timoteo 4 verse 7 to 8, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Natapos ko ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya, kahit inilaan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din ng mga nagmamahal sa kanyang pagpapakita. Ang talatang ito ay nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa atin na kahit hindi natin makuha ang gintong medalya sa lupa, ay may mas mahalagang gantimpala na naghihintay sa atin sa langit. Ang koronang ginto sa langit ay simbolo ng tagumpay sa pananampalataya at ang ating walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Ang gantimpala na naghihintay sa atin sa langit ay hindi pa sa anumang kayamanan o tagumpay dito sa lupa. Inilalarawan ng Biblia ang langit bilang isang lugar ng kapayapaan, kagalakan at walang hanggang kaligayahan. Sa pahayag 21 verse 4, sinabi, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananangis o ng hirap paman. Ang mga bagay na una ay naparang na. Ang pangakong ito ay nagbibigay ng aliw at kasiyahan sa ating mga puso. Sa langit, wala ng sakit, paghihirap o kalungkutan. Ang ating buhay ay magiging puno ng kagalakan at kapayapaan kasama ang Diyos. Ang ating relasyon sa Kanya ay magiging ganap at makikita natin siya ng mukhaan. Ang walang hanggang buhay ay ating tunay na gantimpala. Isang buhay na walang hanggan na puno ng pag-ibig at kagalakan sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Ang paglalakbay natin patungo sa langit ay hindi madali, kaibigan. Tulad ng mga atleta, kailangan natin magsakripisyo, magtiis at manatiling matatag sa pananampalataya. Sinabi ni Pablo sa unang Korinto 9 verse 24 to 25, hindi ba ganinyo nalalaman na ang nagsisitakbo sa takbuhan ay hindi tumatakbong lahat, ngunit iisa ang tumatanggap ng gantimpala? Gayon din ang inyong gawin upang makamtan ninyo. Ang bawat tao na nakikipaglamang ayon sa kaugalian ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ngayon sila'y ginagawa ito upang magsipagtanggap ng isang may pagkasira, ngunit tayo upang magsipagtanggap ng isang walang pagkasira. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang ating buhay bilang mga Kristiyano ay isang takbuhan na puno ng pagsubok at hamon. Subalit ang bawat pagsusumikap at sakripisyo ay may layunin at gantimpala. Ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoong Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at biyaya upang matapos ang takbuhin ito. Ang ating pananampalataya at pag-asa ay nakaugat sa pangako ng ating Panginoong Diyos na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa Kanyang piling. Araw-araw, hinaharap natin ang mga hamon at pagsubok na maaaring magpahina sa atin. Ngunit sa tuwing tayo ay magpapatuloy at mananatiling tapat, tayo ay napapakita ng ating pananampalataya.
Sinabi ng Apostol Pablo sa Filipos 3:14, ako'y nagpapatuloy sa aking takbuhin patungo sa hangganan upang matamo ang gantimpala ng makalangit na pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang buhay na walang hanggan ay isang napakagandang pangako na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Ang bawat takbang patungo sa ating pangarap na makamtan ang buhay na walang hanggan ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng balakid. Kaibigan, ang ating pagsusumikap sa buhay ay hindi lamang sa ating sariling kapakanan, kundi pati na rin sa pagmamahal sa ating kapwa. Ayon sa unang Korinto 13:13, at ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ang nagbibigay kulay at kahulugan sa ating buhay. Ito ang ating motivation upang magpatuloy at maglingkod sa iba. Sa bawat pagsusumikap at sakripisyo ng ating mga atleta, makikita natin ang kanilang pagmamahal sa bayan at sa kanilang kapwa. Sila ay nagiging inspirasyon at huwaran ng tunay na paglilingkod at sakripisyo. Ang kanilang mga kwento ay nagpapaalala sa atin na ang bawat pagsusumikap ay may kabuluhan at nagdadala ng kagalakan sa puso ng ating Panginoong Diyos. Ang tagumpay ng bawat atleta ay hindi lamang bunga ng kanilang sariling pagsusumikap, kundi pati na rin ang suporta ng kanilang pamilya, mga kaibigan at buong pamayanan. Sa Biblia, ang pagkakaisa at pagtutulungan ay napakahalaga. Sinasabi sa Hebreo 10:24-25, at sikapin nating palakasin ang loob ng isa't isa sa pag-ibig at sa paggawa ng mabubuti. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon tulad ng ginagawa ng iba, kundi palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na kung nakikita niyong nalalapit na ang araw. Ang suporta at pagmamahal sa pamayanan ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa bawat atleta upang magpatuloy sa kanilang laban. Ito rin ay nagpapaalala sa atin na tayo ay bahagi ng isang mas malaking pamilya ng ating Panginoong Diyos, kung saan ang bawat isa ay may mahalagang papel na ginagampanan. Ang kwento ng paghahangad ng Pilipinas para sa gintong medalya sa Olympics ay isang magandang paalala ng ating pagsusumikap at determinasyon. Subalit higit pa sa anumang medalya dito sa lupa, ipinapaalala sa atin ng Biblia na mayroon tayong mas mahalagang gantimpala na naghihintay sa langit. Ayon kay Apostol Pablo, ang pinakamahalaga ay matapos natin ang takbuhin at magkaroon tayo ng korona ng ginto sa langit. Ang ating buhay ay puno ng pagsubok at hamon, ngunit ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoong Diyos. Ang ating pananampalataya sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng lakas at biyaya upang magpatuloy. Sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, naway lagi nating tandaan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o medalya dito sa lupa, kundi sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos at ang walang hanggang buhay na naghihintay sa atin sa langit. Ang koronang ginto sa langit ay simbolo ng ating tagumpay sa pananampalataya at ang ating walang hanggang buhay kasama ang ating Panginoong Diyos, kasama ng ating mga pamilya at mga kaibigan. Sa bawat laban, sa bawat pagsusumikap at sa bawat pagsubok na ay makita natin ang kagandahan ng buhay na walang hanggan na inilalaan sa atin ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat. Bagaman Panginoon, napakailap ng gintong medalya sa Olympics para sa Pilipinas. Ipinangako niyo po Panginoon sa bawat Pilipino, sa bawat tao sa buong mundo, na kapag kami Panginoon ay mananatiling tapat sa inyo, sa takbuhin ng lahat ng mga challenges sa buhay na ito, ay makakamtan namin ang gintong medalya ng koronang ginto ng buhay na walang hanggan sa langit na bayan. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pangako sa bawat isa, at panghahawakan po namin ang inyong mga pangako sa inyo pong banal na kasulatan, at ninanais din po namin na nawa lahat ng parte ng aming pamilya, maging lahat ng aming mga kaibigan at bawat Pilipino at bawat mamamayan ay makamtan nila ang buhay na walang hanggan at makamit ang gintong korona na inyo pong ipuputong sa aming mga ulo, at kami po'y tatanggapin ninyo bilang mga anak ninyo. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at purihin ang aming Panginoon Kristo, dahil sa Kanya
ay may pag-asa kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.